Bakit nga ba mga idol walang nangyari sa investigasyon noong nakaraang administrasyon nga mga idol ni dating Pangulong Duterte tungkol sa mga nawawalang sabongero, na kung saan nga mga idol itong si Bato de la Rosa ay nagpatawag pa nga mga idol ng hearing sa Senado tungkol nga mga idol sa mga nawawalang sabongero. At dahil nga mga idol sa pag-iimbestiga na ginawa ni Bato de la Rosa nga mga idol ay hindi ito nagustuhan ni Gretchen Barreto, na kung saan nga mga idol ay umalma sa mga tanong na hindi nagustuhan ni Gretchen Barreto. Kaya naman itong si Bato de la Rosa nga mga idol ay nakatikim kay Gretchen, na kung saan nga mga idol ay sinasabi ni Gretchen noon na ang lakas daw di umano nga mga idol ni Bato de la Rosa na mag-imbestiga at nagpatawag ng hearing, samantalang siya mismo daw di umano nga mga idol ay nagtatalpak din, bagay naman na inalmahan ito ni Bato de la Rosa, na mayroon pang patutsada nga mga idol si Gretchen tungkol sa suot na relo ni Bato de la Rosa na mamahalin daw di umano ang suot nito. Marahil nga mga idol pumutok sa galit itong si Gretchen Barreto noon ay dahil nandoon at pinatawag sa Senado itong kaibigan niya na si Atong Ang, na kung saan nga mga idol ay business partner ni Gretchen. Narito nga mga idol at ating balikan ang mga patama ni Gretchen Barreto kay Bato de la Rosa. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling yan? Tumatalpak kasi to si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, eh, no? Kate Villalon. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ang kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Bagamat nagpaimbestiga mga idol si Bato de la Rosa noon tungkol sa mga nawawalang sabongero, ay wala din namang nangyari at tila usad bago nga mga idol ang mga ginagawa noon tungkol sa mga nawawalang sabongero, hanggang sa natabunan na ng tabunan nga mga idol ng ibang mga problema, at hanggang sa natapos na nga mga idol ang termino ni dating Pangulong Duterte ay hindi na resolba ang kaso. At narito nga mga idol ang ilan sa mga video na kung saan nga mga idol itong si Bato de la Rosa ay nagpatawag ng hearing, na tila kapansin-pansin nga mga idol na itong si Bato de la Rosa habang nagtatanong ay tila matamlay at parang walang gana at parang walang patutunguhan nga mga idol ang kanyang pagtatanong, dahil ito nga mga idol ay parang hindi niya binibigyan ng masusing atensyon. Kaya naman marami ang naniniwala nung panahon na iyon nga mga idol ay wala ding patutunguhan ang kaso na ito, kung si Bato de la Rosa di umano nga mga idol ang hahawak at magpapatawag ng mga hearing na ganito. Inalbot po niya ako sa batok ko, sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Eh wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. Then, nung dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po. tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay pahingahan po niya. Ano ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone? Opo. Sino tinawagan niya? Ang pakirinig ko po, kalapit ko po siya, ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung Boss A? Yun po ang po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dondon kay Boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos? Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. Loudspeaker? Opo, rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Atong Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin niyo na? Oo. Narinig mo? Opo.
Sigurado ka? Opo, hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Kasi nakarinig? mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito ha, pagkahan tayo ha. Ha? Opo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo. Perjury ang kaso mo. Opo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po nun, tinanong po ulit ako ni Dondon po. Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. Sinong boss mo? Si Lisario Tolentino po. Ganito ang mga kaganapan mga idol sa loob ng Senado na kung saan nga mga idol habang nag-iimbestiga itong si Bato de la Rosa ay tila may pagkaingat nga mga idol itong si Bato kapag inuugnay ang pangalan ni Atong Ang. Maya-maya po, mayroon pa pong dumating na mga security na nagbabanong gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Materiano. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, mayroon pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Materiano, si Consolacion. Sandali lang, paano mo nalaman ang mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturean ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron po picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit? Opo. Yung Nakita mo? Opo. Anong ginawa nila? Iklaruin mo, paano yung ginawa? Pagdating po nila ron sa may house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung katuka po. Kinuha po nila Virgilio, tas si Matiliano, tas si Consolacion po. Saan nila dinala? Hindi ko na po na kung saan po dinala kasi po hindi ko na po na sundan. At sa pagkatapos nga mga idol ng hearing ay tila binibigyan pa ni Bato de la Rosa ng hindi magandang espekulasyon ang mga sinasabi ng mga witness na pawang biktima din. Na ayon pa nga mga idol kay Bato de la Rosa ay dapat daw di umano nga mga idol ng masusing investigasyon dahil nagtataka di umano nga mga idol si Bato de la Rosa na kung bakit buhay pa di umano ang tumatayong testigo nga mga idol. Ito ay ayon mismo nga mga idol kay Bato de la Rosa. Panoorin natin nga mga idol at kayo na ang umunawa kung ano ang inyong pagkaintindi. Okay, thank you. Salamat po. Sa DJ, before you proceed, salamat ha, before you proceed dun sa next case na may update ka, gusto ko lang i-take up itong kaso, itong dalawang nakakulong ngayon sa provincial jail ng Laguna na apparently, according to them, lumabas ito sa TV, di ba? Na-interview ito sa TV na sila daw ay hinuli ng hinuli ng mga sabi na doon sa TV, hinuli ng mga gwardiya ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna, then turn over sa PIB, Provincial Intelligence Branch ng Laguna, PPO, at pinailan ng kaso. So, this is very material. Kasi parang pareho ang pareho ang kung if you are investigating crime, pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila, buhay, yung iba, missing. Yun lang ang diferensya. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay.
Ano ang inyong masasabi mga idol sa naturang investigasyon na kung saan nga mga idol ay nagpatawag pa ng hearing itong si Bato de la Rosa, at bakit wala din naman mga idol na nangyari sa kasong ito? At sa haba-haba nga mga idol na mga panahon at taon na lumipas ay tila ngayon pa lamang ito magkakaroon ng hustisya at katarungan para sa mga biktima. Ano ang inyong masasabi mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinyon sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.